Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Pagkamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Big Paipon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Ben Paipon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Gandang gabi po. And welcome now to the program, Your Honor, please. Dito po sa Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ben Paipon here, inviting you now to join us. 8 o'clock hanggang alas 10 every night po ito. Monday to Friday. Your Honor, please. Oh? Magandang gabi po. Ngayong gabi, marami po tayong pag-uusapan. Malalaking mga issues. Oh? Pero unahin ho natin itong bagyo. Mukhang palakas ng palakas
habang papalapit ng papalapit dito po sa ating bansa. Already, it is packing 130 kilometers per hour wind. Papasok po sa Surigao City. Gustiness is about 150. Yan po ang dahilan kung bakit ang mga areas na yan, Surigao del Sur, Surigao del Norte, ay nasa signal number 2 na po. And other areas na malapit sa lugar na ito. Signal number 2 na. At baka bukas, so madadagdagan pa po ito at maging 150 ang hangin. Maaring umabot po sa 180 po ang gustiness. Nako, medyo malakas-lakas na po ito. Kanya kaunting ingat at paghahanda ang gagawin natin. Tayo po ay humahanga sa ating mga opisyales from the national government like the NDRRMC at ganoon din po ang DSWD and local government units. In those areas, nakahanda na po sila at nakapag-evacuate na po sila ng libo-libo nating mga mamamayan sa mga eskwelahan at mga government offices. So let us just hope and pray na hindi po lalala ang bagyong si Odette, sapagkat malawak po ang sakop po nito. Mabuti na lamang hindi katulad ng bagsik ng mga tornado na tumama po sa Kentucky sa USA. Dito naman po sa atin hanggang mga signal number 2, signal number 3. Pero may bihira pong may umabot sa signal number 5 ang ating bagyo. Pagka yan ay umabot na po ng signal number 5, tornado na ho yan, mga kababayan. Alright. Mamaya babalikan natin yan with more details sa pagpapatuloy po ng ating Your Honor, please. Ang isa pa sa bigating issue ngayon, at ito po ay pag-uusapan natin, ay itong pag-withdraw. Pag-withdraw ng ating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ng kanyang caretaker. Naku talaga naman. Kahit saan ko yata magpunta si Pangulong Digong. Nandyan din po ang kanyang caretaker, tagasunod talaga. Nag-withdraw na po itong dalawa. The President sa kanyang candidacy for the Senate. Officially, he has filed his withdrawal sa COMELEC ayon po sa spokesperson ng Commission on Election. Ayan, okay? Si Bongo naman, mas nauna pa po dito. Si Mr. Bongo na mag-withdraw. So officially mga kababayan at mga kaibigan, itong dalawa, the President and his caretaker, ay nag-withdraw na po. What happens now? Ay di wala na hong partido ang administrasyon. Ang inaabangan ng mga mamamayan, sino ang susuportahan ngayon ng Pangulong Duterte at ni Bongo. Ang sabi ng Pangulong Duterte, ay di wala kami susuportahan, magiging neutral po kami. Taliwas naman po sa sinabi ni Mr. Bongo, hindi po. Pag-uusapan namin kung sino ang susuportahan namin. Dito lumilitaw talaga. Ang nasusunod si Mr. Bongo. Mr. President, bakit po ganyan? Pero political analysts say, wag na kayo mag-alala. Kung meron bang i-recommenda o meron pang i-endorso ng Malacanang for the 2022 presidential election, ay hindi po masyadong mahalaga na po yan. Sabi po ng mga political analysts, ang endorsement po ng payao ng presidente ay hindi naman po yung pagpanaw na as in pagyao. Yung expiration of his term. Asensya na ho kayo. Ilocano kasi si Tata Ben. Hindi po yung kamatayan nito. Yung expiration of his term
ang sabi po ng mga political analysts ay wala na ho makukuha masyadong boto sa mga taga-subaybay. Bakit? Sa totoo lamang naman ho talaga ho mga kababayan, o yung mga lahat ng mga outgoing presidents ay naubos na po ang kanilang popularidad. Inubos ho nila sa pagpapayaman ng kanilang sarili bago sa pagkatapos na wala na silang trabaho sa Malacanang. Biglang nawala po ang signal ho natin. Pero ngayon po nabalik na naman. Wag naman po sanang pabalik-balik po itong signal ho natin. Kasi mahalaga po pag-uusapan ho natin sa gabing ito. Okay? Ricky Tisoy is watching. Pre, good evening. Magandang gabi, partner. Gandang gabi po. Ang balita ho ni paring Tisoy kanina sa akin, bago pa tayo mag-broadcast. Pare, bakit ho may nahuling ini-export ng Pilipinas na mga nyug, yung matured coconut pangbinhi sa China? Ano ka? Nag-e-export tayo? May nahuli ang BOC. Ganun ba? Ngayon ko lang narinig ko yun. Nag-e-export pala ang Pilipinas ng nyug. Yung pangsidling, pananim sa bansang China. This prompted me to call up BOC mga kababayan, para humingi ng clarification tungkol dito sa nahuling nyug dyan sa Cebu City. And Attorney Jet Baronilla po, mga kabayan, kinumpirma ho sa atin, yes, tatabin, sabi niya, meron kaming nahuli. Nag-e-export. Hindi importation ito, sabi niya. Nag-e-export. For the first time po, mga kababayan, nakarinig ko ako ng exportation ng coconut, matured coconut sa bansang China. Nagulat po kaagad ako, mga kababayan, at talagang yung utak ko, umandar. Sabi ko, naku, Panginoon ko po, binigyan ninyo ng pagkakataon na ang China mag-i-import. Ang Pilipinas mag-i-import po ng buko dito sa ating bansa pagdating ng panahon. Ay nako, parang Ricky, abangan ninyo mga kababayan sapagkat hindi pa tapos ang ginagawang investigasyon ng BOC tungkol po dito sa nyug. Magagaling sa Pilipinas, padadala ho sa bansang China para itanim. Ayan. Nagkukulang daw po sila sa supply ng nyug. Hindi ko alam kung ano ang balak ko nila dito sa nyug. Pero alam na po ninyo mga kababayan na ang yung nyug, yung katas ng nyug, yung mga piniga, pagka kinudkod na ho yung nyug, yung gata, mukhang meron pong elemento nito na po pwedeng pumatay o magamit po laban sa virus. Okay? Makikita daw nyo kahalagahan po ng nyug. Maybe you have heard about the VCO. Hanggang ngayon, hindi pa po makumpirma ng FDA kung ano ang kahalagahan ng VCO para sa mga Pilipino. Alam na po ba ninyo kung ano ang halagahan nito? I suppose China will tell the world ang halaga ng nyug na inimporta namin sa bansang Pilipinas. Ito na, grabe na ito talaga mga kababayan. Mahiya naman po mga Pilipino, ang gagaling ng mga scientists natin. Bakit ninyo pinakakawalan? Lagundi, nyug, BCO, ano ba yung isa? Pabunan. Ang dami-dami pong nakakatulong na raw materials po dito. Plants, mga kabayan, na magagamit po para sa pagsugpo ng anumang uri ng sakit. But unfortunately, bakit po ang mga scientists po natin, ang gagaling naman, ipinauubaya nila sa mga banyaga ang pagtuklas
ng mga gamot na ito? Why can't we discover our own medicines and produce our own vaccines? That is the question. Hindi ko po tinatawaran ng galing ng mga Pilipino, pero ang galing nilang kumita sa pamamaraang parasitiko. Diyos ko dahil. Ay, tingnan ho ninyo mga Erengilya ho natin. Oh? Nag-aaway na ho si Locsin at saka si Duque. Dahil po dito sa procurement ng Erengilya, hindi nga natin alam kung sino sa kanila nagsasabi na ng totoo. Oh? Pero sabi ni Locsin kay Duque, wag mo akong paghihinalaan. Duque, wag mo akong paghihinalaan. Sabi na. Kasi si Duque naman, naka-drop na ng ball ito nung una pa lamang sa bakuna. At ngayon, sabi ni si Mr. Locsin, Department of Foreign Affairs, sabi niya, ay, naka-drop the ball na naman si Duque. Nagalit si Duque. Nag-aaway po yung dalawa. Pero sino po ang nasa gitna ho ng pag-aaway na ganito? Meron po ba talagang demand for syringes or for Erengilya? Yes. Tinapos na tayo ho mga kababayan, kaya kinakailangan noon merong mabili. And I think Locsin did his job. Nakipag-ugnayan na po sa Amerika sapagkat siya foreign affairs ito At meron na. Yun pala, meron din kausap si Duque ho daw dito sa Pilipinas. Oh, ayan. Nagkasalungat, mga kababayan. Oh, hindi natin alam kung sino ngayon ang mananalo sa bilihan po ng Erengilya. Eve Ramos, gandang gabi po, Ma'am Eve. Good evening, Sir Ben Paipon. Your Honor, please, Miss Universe and BSC family. Stay safe, everyone. You too, Ma'am Eve, and your family. Alam po ninyo, dito sa China, malamig na po ang panahon dyan. Ganon din po dito sa Pilipinas. Magandang gabi po, Ma'am Eve. Take good care of yourself. Okay? Maricar Chanlionco de los Santos. Maricar, kumusta si Marlon? Gandang gabi po, Tata Ben. Sabi po niya, dance sharing po. Advance Merry Christmas po sa inyo ni Miss Universe. God bless po. Ayan. Thank you very much, Maricar. Ganon din po si Fredo Jr. P. Giron. Good evening, Sir Ben. Boboy Patriarca po. Pabati po, Mr. Lino Espinosa Lim Jr. Aba, parang kilala ko ire. Lino Espinosa Lim Jr. Boboy Patriarca. Ayan, okay. Fredo Jr. Giron. Good evening. Lillian Gabriel, blessed Wednesday po, Tata Ben Paipon and Miss Universe. Stay safe and healthy. More power to your honor, please. Hello, Kuya Andy Lawson. Hi, Boracay. God bless us all. God first, dance sharing na po. Ayan, pinakamahalaga po sa amin yan. Delia Tenorio Balmores is watching. Good evening, Ma'am Delia. Magandang gabi po. Kumusta na po kayo? Nalalamigan na po ba kayo? Only 10 days to go at mamayang madaling araw po yata, no? That will be the first Misa de Gallo. Ayan. Try to go to Mass. First day ng 9 days of Advent. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay makadalo po kayo sa simbang gabi. Delia Tenorio Balmores watching. Loida Hitosis is also watching. Mary Ann Vicente, inaanak. Magandang gabi. Rufino Pablo Tataping, magandang gabi po. Lilian Gabriel, magandang gabi din daw po kay President Hugh Salaw at Madam Jean Salaw, nanay po ni Tony Salaw. And to all BSC family, board members, blessed Wednesday to all. Stay safe, healthy, and blessed. God bless us all. God first. Ayan. Thank you very much,
Mr. Charlie Fry. How are you today? Magandang gabi, Padre. Ha? Long time no hear. I hope you are well. Naya Ravena, magandang gabi po. Feliz Malimiran. Good evening, Sir Ben Paipon. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. 9 days to go, Pasko na po. Ano kayang pakiramdam ng makatanggap po ng pamasko? Ha? Sa kauna-unahang pagkakataon talaga po, labag man po sa kalooban ko, open na po akong tumanggap ng pamasko. Pero sa totoo lamang ho, matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakatanggap ng pamasko man lang. Ano? I would like to feel again that exceptional feeling, makatanggap po ng pamasko. Yung bang ay, kahit hindi tumawag, kahit ano, basta meron lang paramdam, tatabihin, meron po kaming padala ho para sa iyo. Lilian, nakabalot na ba? Tatabihin talaga. I would like to be happy, just like any one of us. Alam po ninyo mga kabayan, meron din po kaming iniisip na gagawin po natin muli. Yung ginawa po natin last year, magkakaroon po tayo ng gift giving dito po sa ating programang Your Honor Please. No? Abagada lamang po ninyo yan, gumagawa po kami ng paraan para magbigay ng kasiyahan para sa ating lahat. Ayan. Si Ma'am Angelica Paz, ayan, is watching. Ano kayang pakiramdam, Ma'am Angelica? Ano kayang pakiramdam kung tatawag si Ma'am Angelica sa akin? Tatabihin, meron akong padadala sa iyo. Talaga? Ako talaga. Si Ben Pay, nananaginip na yata. Pwede ba? Bago kayong aalis sa live ko, kasi mararamdaman po nyo talagang tunay na damdamin ni Tata Ben Paipon ngayon. Ay, naku, I love everybody here. I love you all, ha? Wag ko kayo mawawala po. Ito, pagbibiruan lamang po natin kasi malapit na, malamig na ho eh. Di ba? Nararamdaman na ho natin talaga eh. Mel, wag mo na po yung sili, ha? Iba naman ang padala mo dito. Anyway, Naya Ravena, good evening po, Sir Ben. Your Honor, please. Ayan. Oo. Abangan na lamang po ninyo yung ating gagawing gift giving special program dito sa ating Your Honor, please. It will happen. Gagawin po natin kahit ano man mangyari po ay hindi po mawawala. Yan po ay napasimulan na po natin dito sa Your Honor, please, and we will try to continue it just to give happiness and joy to everybody. Cheers! Okay? Areglado! Naya Ravena, sabi po niya, same with Miss Universe. Alright, okay. Yung buko nga pala kanina, alam niyo mga kababayan, nakakatakot na naman po ito eh. Wala na ho yatang ginawa ng China kundi talagang tampakan tayo ng kanilang mga produkto dito sa bansa. At karamihan ho dito dumadaan man po sa Bureau of Customs. Hindi po nagbabayad do talaga ng buwis. Smuggled goods. Para bagang ginawa na nilang
bagsakan ho ng kanilang mga produkto ang bansang Pilipinas without regard for the sovereignty of our country. Wala ho silang paggalang na po sa ating bansa. Ngayon, gusto pa nilang agawin ngayon yung ating nyug. Gusto na nilang magtanim ho sa kanilang bansa. Maalala po ninyo ang IRRI. Ito yung International Rice Research Institute ng bansang Pilipinas. Dito po sa Los Baños, Laguna. This is where Asian countries sent their people to study rice production dito sa Pilipinas. After a while, sila na po, mga kababayan, ang nag-iimporta o nagpapadala, sa kanila na po tayo mag-importa ng mga bigas. Darating po ang panahon, ngayon pa lamang nagsisimula, hindi ko lang alam kung kailan nagsimula yung buko exportation ng Pilipinas sa China. We will find out very soon from the Bureau of Customs kailan po nagsimula ang pagpapadala ng Pilipinas ng nyug sa bansang China. Kasi pinangako po sa atin ng BOC, Bureau of Customs, na bibigyan tayo ng kanilang investigation report tungkol dito sa lalong madaling panahon. Okay? So abangan na lamang po natin yan mga kababayan. Balikan lamang ho natin itong issue po ni Mr. Duterte at Mr. Bongo. Sandali na lamang po ito. Kaugnay po ng kanilang pag-withdraw ng kanilang kandidatura. Candidacy. So Duterte is not running for senator anymore. Ang sabi po ng kanyang spokesperson, Mr. Nograles, pinili po ng Pangulong Duterte to stay with his family. Dahil matagal na raw po niyang hindi nakakasama ang kanyang pamilya. Gusto ko sana maniwala eh. Pero, I hope that it's true. O nga naman bakit nga ba hindi, no? Kahit matatanda na ho yung mga anak niya at hindi na siya iniintindi, okay lamang ho. Iniintindi pa ba siya? Ay nako talaga naman. Pero that is what his spokesperson is telling us. Ang sabi po niya, gusto na raw pong magpahinga at makapiling muli ang kanyang mga anak. Yung mga maliliit mga sana ho yung kanilang mga spokesperson, yung spokesperson ng Pangulo, maggumamit naman po ng mga dahilan na talagang kapuri-puri o kapani-paniwala. Not alibis like this one. Isasangkalan ang relasyon ng kanyang pamilya and with the president. Everybody knows the relationship already. Alam naman po natin lahat. Malalaki na ho yung mga anak niya. May kanya-kanyang sariling pamilya. Kanino siya uuwi? But I don't think that is the full story of the withdrawal ng candidacy ni Duterte at ni Bongo. We are still looking into the why. Ano ang dahilan? At sila po ay talagang bigla na lamang pong nag-withdraw. We did not expect the president to withdraw his candidacy as senator candidate. Di ba? Ang pinahiwatig ko sa atin tuloy-tuloy po ang kanyang kandidatura. Only to find out today that he has withdrawn. And together with him, sumama na po si Mr. Bongo na nauna daw pong nag-withdraw. Ay, nako talaga. Ano kayang pakay nitong dalawa mga kababayan? Surrender na po ba sila o meron silang iniisip pa na mangyayari? Sino kaya sa mga
kumakandidato pang presidente ang umaasa talaga sa endorsement ng Pangulong Duterte. Because right now, hindi natin alam kung the president will finally endorse the candidacy of, wala na po siyang pagpipilian dito Mr. BBM for president at ang kanyang unika iya as vice president. Duterte has earlier called BBM a very weak leader at gumagamit ng cocaine. Mga paratang po na maaring hindi po napatunayan, pero it remains a fatal because it comes from the president. Tama? But anyway, as Ben Paipon says, bago kayo mag-alala kung i-endorse niya si Bongbong Marcos, it will be a kiss of death for Mr. BBM. If I were BBM, wag na lang po, Mr. President. Ibigay na lamang po ninyo sa ibang kandidato. Sino po ang umaasa na i-endorse po ng Pangulong Duterte? There is only one candidate po this time for president na umaasa po, and that is, ayan na po, si Yorme Isko Moreno. Well, that is his prerogative. Kanya-kanyang diskarte na po ito, mga kababayan. Pero I'm telling you, telling everybody, sa ngayon po, mga kababayan, while the president is still the president and remains to be the president even after the election, ang kanyang endorsement ay hindi po katiyakan ng pagkapanalo. Maaring ito po ay halik ng kamatayan. Ayan. Pag-aralan pong mabuti ang mga bagay na ito sapagkat there is some truth to that. A case of death or a victory for the presidency. I really do not know which of the two, mga kababayan. Pero as a political analyst had said already, hindi po makakatulong ang endorsement ng outgoing president to any of the candidates. Ayan. Kita ninyo. More or less, bumabagay po sa sinasabi ni Tata Ben Paipon dito po sa Your Honor, please. Anong say mo, Ma'am Elisa Patino? Good evening, ma'am. How are you? I'm watching. Sabi po ni Ma'am Elisa Patino. Ayan, good evening. Ricky Tisoy, mabigyan panahon ang mga apo at kaibigan. Ganun. Ay, yung mga apo. Kilala pa po ba ang presidente natin ng mga apo? Ayun nako. Aywan ko Anyway, Naya Ravena, same with Miss Universe. Tama po. Kaya Jose Gregorio Clemente, yung gift mo sa akin, Idol Ben, pwede mo ipa-door to door sa akin. I don't mind. Mr. Clemente, bakit mo ako inuunahan? Pwede ba? Ako naman ang padalhan mo ng pamasko para ma-feel ko naman yung kahalagahan po ng Pasko ngayon. I would like to feel it again. Nung medyo bata-bata pa po tayo, mga kababayan, nakakatanggap din po tayo kahit paano na mga pamaskong handog ng ating mga kababayan. Pero nito mga nakalipas na mga panahon, as naging announcer na po tayo, hindi na tayo nakakatanggap. Bakit kaya? Wala na kayang nagmamahal sa atin. Ako'y malakas pa ang aking paniniwala. Marami pa rin po na nagtitiwala at nagmamahal po sa atin, di ba? Ano kaya? Ipararamdam na kaya nila sa atin ngayon? Alright, 9 days to go before Christmas. Mr. Clemente, good evening, Padre. Ma'am si Elisa Patino, nanonood na rin po. At saka si Pareng Ricky Isoy. Alright, okay. Marami po, may nagre-reklamo din mga kababayan. Ito po'y punang-puna rin natin. Because of the pandemic, court hearings, yung mga
pagdinig po sa mga korte, all over the country. Apektado po eh. Kung minsan sinasadya na ho yata ito ng mga judges, mga abogado, and so on and so forth, mga prosecutor, para makaiwas sa pandemic. Sinasabing, ay, wala tayong internet service. Ay, hindi tayo makapag-hearing ngayon, ipospone lang natin. 1 buwan, 2 buwan, and so on and so forth. So many cases remain pending in several courts, my friends. What is bad about this? Ang masakit po dito, yung mga nakakulong, nananatiling nakakulong at wala pong pag-asa na makalaya. Ito po sana ang bigyang pansin ng mga tagapamahala ng ating mga korte dito sa ating buong Pilipinas. Lalong-lalo na po ang Korte Suprema. Meron na pong paghupa ng virus dito po sa ating bansa. 235 na lamang po ang nakatala sa araw na ito. Meron 100 na lamang po, something like that ho. Pero maliit na ho ang bilang ng mga COVID cases. Which means, hindi man po binababa from level 2 to level 1, nandyan na ho, mga kababayan. Nakalibre na po tayo sa mabigat na pasanin tungkol po dito sa COVID virus na ito. Dangan niya lamang konti pang pag-iingat. Pero not to the extent ho, na yung mga preso, yung mga nakakulong na hindi naman po dapat nakakulong, kung nabigyan lamang po ng pagkakataon na makapag-present ng kanilang mga ebidensya in a virtual trial mga kababayan, kahit virtual trial po lamang sana, makakalabas po, makakalaya yung ibang mga detainees. Unfortunately, hindi po nakikita po ng mga taga-usig at mga abogado at even mga judges para bagang wala silang pakialam kung postpone o hindi ang mga hearings po without knowing that somebody there sa kulungan is already suffering so much. Naaawa po ako sa mga nakakulong po, mga kababayan. Kaawa-awa talaga. Wala po silang kalayaan. Some or most of them do not deserve to be in jail. Pero napaparatangan po sila Napaparatangan po And they have to prove to the courts na wala silang kasalanan. But how can they prove to the court when there is no hearing at all? Postpone dito, postpone doon. Kung matutuloy, ay pasensya na kayo. Wala tayong internet kahit na may internet po, my friends. We call upon the Supreme Court justices here, my friends, because sila po ang in charge sa mga korte dito sa Pilipinas. Pansinin naman po nito mga justices of the Supreme Court. Huwag naman po ninyong unduly burden the detainees already sapagkat punong-puno na po sila ng pasanin. Maybe some of them or talagang marami rin po sa kanila talagang may pagkakasala. Pero bakit po wala na po ba silang karapatang lumaya? Virtual hearing na schedule na po only to be postponed at the final day. And then mai-reschedule after 1 month, 2 months po, mga kababayan. How about that? Any hour, any minute, any second na nandyan po sa kulungan ng isang tao at walang kalayaan para siyang patay, my friends. Lalong-lalo na kung wala naman talagang malaking pagkakasala. They do not deserve to be in jail. Pero naproprolong po ang kanilang pagkakabilanggo sapagkat
mukhang tinatamad na po ang mga taga-usig o mga hukuman po natin. Pakialaman po sana ito ng Korte Suprema para pantay-pantay po ang katarungan para sa lahat. Okay? Salamat po sa mga kasi itong nangyayari ho sa atin talagang naaawa po ako yung humihingi po ng saklolo po sa atin dito at tinutulungan naman po natin. Wala po kaming magagawa sapagkat naka-schedule na nga po. Kompleto na ho ang mga testigo and so forth. And then all of a sudden, postpone, walang internet po ang hukom. Mag-antay po tayo ng another schedule but we do not know when. Grabe na talaga mga kababayan. At yung aming pong tinutulungan has been in jail already for more than 2 years. Jesus Christ. Anyway, sana po magawan po ng solusyon ito ng Korte Suprema po. Nananawagan po kami sa Korte Suprema. Maliit na tinig lamang po ito. Pero malaki po ang maitutulong ho natin sa mga nasa bilangguan. Lalong-lalo na po yung mga people who deserve to be free already. Any minute longer of stay in the jail is death already to them. Sana pansinin po ito ng Korte Suprema ang ating panawagan. Salamat po. Okay? Areglado. Now, dito tayo mga kabayan. Sa pera ho natin. Alam naman po ninyo, yung 1,000 pesos ho natin, mabutit hindi pa tinuloy. Papalitan daw po ng Eagle yung 3 bayani ho natin na nakalagay as larawan ng mga heroes po natin sa 1,000 peso bid. Kung ano-anong dinadahilan po ng Bangko Sentral dito mga kababayan at hindi naman po nakakakumbinsiyo. Ano ang how would you explain the relevance of the Eagle replacing heroes of the country? Yung mga lumaban po para magkaroon tayo ng kalayaan dito sa ating bansa. Mas mahalaga po ba ang Eagle na hindi naman atin, mga kababayan? Bakit ho ilan? Flora and fauna. Aba, mas relevant po ba? Mas mahalaga po ba yung flora and fauna sa mga heroes po natin? Nagbuwis ng buhay para tayo ay may kalayaan. Wala na po bang ibang dahilan na po pwedeng paglagyan natin sa mga flora at fauna para maipaalaala ang kahalagaan nila sa ating mga kababayan na hindi natin gagalawin ang pwesto ng mga national heroes natin. Kahit anong gawin po ng Central Bank dito, hindi po papayag ang taong bayan dito, mga kababayan. Ngayon, tingnan ninyo, Eagle, atin ba yan? Ano bang nagawa ng Eagle? Sabi nila, simbolo daw po ng kalayaan, simbolo ng strength. Wow! Strength, ano masasabi po niyo sa mga heroes natin? Sila nagbigay ng kalayaan sa atin. Kung wala sila, wala tayong kalayaan ngayon. Kung wala silang strength, meron po ba tayong kalayaan? O yan ang nagawa ng Eagle na yan? Bakit Eagle po ang pinagsasaksakan po ng Bangko Sentral dito? Except for the fact that pansamantala lamang daw po ang Eagle kasi papalitan din nila ng mga bagong bayani
nakahina-hinala ho, mga kababayan. The revisionist story ho, my friends, will come to fore. Ito ho ang gusto ng mga namamahala ho sa ngayon. Papalitan po yung mga tunay na mga bayani ho ng Pilipinas, na mga peke na mga bayani. I hope this will not happen, mga kababayan. I hope this will not happen. But it is almost happening, my friends. Kanya nakalulungkot ho. At iba naman, mga bayani ho, masasakripisyo na. Dahil po sa kawalangyaan ng taong bayan. Hindi po taong bayan pala ito, ng mga opisyalis po natin, ng pamahalaan. Grabe na ho ito, mga kababayan. I cannot understand why even the central bank, papalitan ho yung mga tunay na bayani with just an eagle. Saan po ba nagmula yung eagle na yan? Ano bang kahalagaan po niya sa mga Pilipino? Ricky Tisoy, okay. Happy Wednesday po, Sir Ben. Pai po, Your Honor, please, and Madam Lynn. More power po sa inyong lahat sa BSC. God bless and ingat po lagi. Sabi po ni Ma'am Angelica Paz. Ma'am Angelica, gandang gabi po, ma'am. Good evening. Nathan Angelo Andaya, at least nagkita na ho kami ng aking apo. Nagkita na po kami kahapon. Pasensya na ho kayo. Alam naman po niyo, wala tayong programa kahapon po. I was in Malolos for an event po. Good evening po, Lolo Ben. Kumusta po kayo? Kumusta po ba ang biyahe po nyo? Wow, ano ba kagabi, sa susunod na balik po ninyo dito, pork steak po, ulam po ninyo ulit. O nga, pinaganda po tayo, ni Ka-Amy ng pork steak. Talaga naman, napakasarap. Ang dami po ako nakaya. Thank you very much, Ka-Amy. And Jello, magkikita tayo muli. Lolo Ben will always be there, for everybody there. Okay? DM Go is watching. Good evening. Junior Dal, magandang gabi po. Good morning, bro, and all of your viewers. Eden Pedralves from Tugigaraw, Cagayan is watching. Monchi Santos is watching. Insurrectos. Ay, dako, napakaganda po ang kanilang programa every Sunday. Good evening, Monchi. Ganun din po kina Danny and sino yung Dennis. Ayan, Dennis. Good evening po sa inyong tatlo. Okay? Monchi, good Wednesday evening, Tata Ben. May God be with you always. At sa inyo din po, sa inyong family and to the insurrectos. Good evening. DM Go. Walang kwenta talaga sistema ng gobyerno natin dito sa Pilipinas kasi umiiral yung ugaling korap. Kaya nga dumarami ang kriminal kasi dahil na rin yan sa sistema ng gobyerno. DM Go, sinabi mo pa. Yan na lamang pong pagpapalit ng retrato sa 1,000 peso bilso natin. Makikita ho ninyo ang balakin ng mga namamahala ho. Pagpapalit mo ang mga bayani ho natin sa retrato ng eagle because it's a strength and it symbolizes freedom. How about the heroes who fought for your freedom? Ano kayo? Grabe na talaga ito, mga ayun ako talaga. Junior Dal, mas maganda ang ulo ng buhaya para representing sa mga korap sa gobyerno. Yan ang dapat. I agree with you, Junior. Papalitan pala ninyo ang mga bayani natin. Ilagay na ninyo yung ulo ng buhaya. O ano naman ang symbolism ng ulo ng buhaya? Corruption. O hindi po ba rampant ang corruption natin ito para matuloy na? Mabigyan na po ng yun talagang larawan ng bansang Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas, full of corruption. Buhaya, ulo ng buhaya na na nakabukas ang bunganga ang ilagay natin.
Yan ang larawan ho ng bansang Pilipinas ho ngayon. Hindi po natin itatakip po dito ang eagle ho. Anong relevance ho ng eagle ho ngayon dito sa atin ho? Sa kasalukuyang kalagayan ng bansang Pilipinas. Anong parallelism ng eagle with the bayani, with the heroes who fought for our freedom? Anong relevance nun? Anong parallelism po nun? Armando Dungo, baka pati si Lolo Buaya ilagay na rin sa pera. Sobra daw laki at bigat. Hindi. Pwede naman mapaliito yan eh. Oh, tingnan mo yung eagle. Nako, ang ganda-ganda ng akala mo talaga naman. Oh, super strong. Ha? But I don't get any logic. They're replacing our heroes with the eagle. Oh. Diyos ko po tayo. Eden Pedralbes. Pero yung buhaya ho. Sa tingin ko nga talaga, tama po si Junior Dal dito. Mr. Jokno Sir, Benjamin Jokno of the Bangko Sentral ng Pilipinas. Total nangangatwira na rin lang kayo ng bulok. Ha? Ilagay na ho ninyo ng buhaya at bigyan ninyo ng kahulugan. Sabihin po ninyo doon sa mga kababayan natin, ang buhaya ang simbolo ng tunay na gobyerno ng Pilipinas because of massive, rampant corruption. Tama po ba yun? Ayan. Tatanggapin po ng bansang Pilipinas yan. Tatanggapin po ng mga Pilipino yan. Hindi na natin maikakaila ang korupsyon dito po sa ating bansa. Good evening, Mr. Ben Paipon, sabi ng aking classmate Eden Pedralbes. Watching more. Power, God bless, ingat lagi po. Ayan. Ricky Tisoy, dapat ang ipalit yung educational symbols or historical events. Alam po ninyo mga kababayan, ibang dating ho ng mga national heroes ho natin. Wag ho kayo maglalagay ng peke ha. Kasi magre-revolution uli ang taong bayan. There are insinuations, indications that our national heroes are going to be replaced with fake heroes ho mga kababayan. After the eagle. After the eagle. Kaya nga minamadali na po nila. Armando Dungo, sa totoo lang, ang daming matatalino na nagpapakabobo. Bakit po sila nagpapakabobo po? Pera. Dahil po sa pera. Tingnan ninyo itong I don't want to be magagawin na naman kasi tayo sa politika. Pero hindi po natin maiiwasan. Itong election po natin. Ito darating na election sa 2022. As in past elections, punong-puno ng aral ho eh. We have had samples and experiences in the past of what not to do during election. And we are about to do again the same this election. Kanya nga po isang pareho ang nagbigay ng sermon, homily, sa kanyang misa, itong third Advent, Sunday of Advent, in preparation for the birth of our Lord Jesus Christ. Sa kanyang homily, ipinaliwanag po niya ang kahalagahan po o walang kahalagahan ng salitang neutrality. When should we be neutral? Kailan ho tayo hindi makikialam? Di ba? Between good and bad, dapat po ba maging neutral ang tao?
lalong-lalo na po sa naniniwala sa Panginoong Diyos, Jesus Christ, our Lord. Meron po bang pagpipilian ng mga Kristiyano naniniwala sa Diyos sa pagitan po ng masama at mabuti? Do we have the choice as Christians? Neutrality in a sense, therefore, mga kababayan, has no place. Sabi ko nga sa pagitan po ng masama at mali, wala talagang paggitna. It's either or. Walang paggitna. There is no such thing as neutrality between good and evil. Either masama o mabuti. And God has given us the instruction. Kung hindi po nyo gusto ang tama, ibig sabihin, ayaw ninyo sa akin. Maliwanag ko yun. Di ba? Ayaw ninyo sa akin. And maybe that is your choice. Now, kung ayaw na po ninyo sa ating Panginoon, pupunta kayo sa kabila. And the kabila is the devil. Yan ang masama. So dito mga kababayan, sabi po sa homily ni Archbishop Socrates Villegas, neutrality in times of oppression, sabi po niya ito, when we are neutral, there is oppression. We end up empowering the oppressor. Pagka may oppression at hindi tayo kumibo, ang binibigyan po natin ng more power is the oppressor. Ang tagubilin po sa atin, simple lang. Choose what is right and moral. Okay? Those who are unwilling to condemn blatant injustice becomes its enabler. Yung pong mga ayaw pong i-condemn, yung bang ang kawalan ng katarungan, sila po ang nagbibigay ng lakas o kaya nagiging enabler po sa oppression. So, napakaliwanag ito between trolls which spread lies, okay? Between trolls which spread lies, fake news, and the people telling the truth. Kanino po ba dapat tayo? Sa mga nagsisinungaling at sa mga nagsasabi po ng totoo, kanino po ba dapat tayo? Sa mga gumagawa po ng masama, pumapatay po ng tao, sa mga magnanakaw, dapat po ba kampihan natin sila? Ang sinasabi po sa atin ng ating Panginoong Diyos, labanan ninyo ang masama. Ayan mga kababayan. Labanan po natin ang pagsawalang tibok sa gawaing masama ay binibigyan po natin ng kapangyarihan ang gumagawa ng masama. That is why, at dito po sa ating bansa mga kababayan, tingnan ninyo. Namamayagpag, nasa itaso natin lahat-lahat ang mga korap, magnanakaw, sinungaling, trolls. Bakit pinapabayaan po natin sila.
we do not respond equally. Hindi nating nilalabanan ang masama. Kanya, ang nananaig sa ating lipunan ay masama. Ito ang kailangan po nating isaisip po, mga kababayan, sa paghahanda po natin sa darating na halalan. It is the responsibility of the voter to decipher what is the truth. Ano po ba ang tama na gawin po natin, mga mamamayan, para matikman naman po natin ang tunay na sariwang pamamahala ng ating pamahalaan. Hindi po yung bulok na sistema ng corruption. Ngayon lamang mga kababayan, tignan ho nito mangyayari ho dito sa PhilHealth. Nagwi-withdraw na po ang mga hospital, private hospitals, from being accredited by the PhilHealth. Bakit ito? Hindi po nagbabayad ang PhilHealth ng kanyang mga pagkakautan. PhilHealth has the money. What is the reason why they cannot pay? Ibig sabihin niyan, ginagamit ho nila ng pera ng bayan, para sa kanilang sarili. At hindi po pambayad sa mga naggastos na ng mga hospital para sa mga pasyente na pinaglalaanan po ng ating gobyerno ng salapi through the PhilHealth. You see, ang laking kasalanan nito ng ating pamahalaan. And yet, ang Pangulo natin, well, anyway, mabuti naman sumurrender na ho siya, nag-withdraw na po siya sa kanyang kandidatura for Senate, for the Senate. Hindi na natin siya hahanapin ng kung ano-ano pa. Kung wala na ho siyang gagawin ngayon, manahimik ka na lamang ho, Mr. President. You cannot change history anymore. History of rampant corruption, massive corruption in the country. Kayo ho ang nagpalala ng corruption dito po sa ating bansa. Tama lamang ho na wag na ho kayong makialam pa sa ating pamahalaan after your term expires. Tama lamang ho siguro sa tingin ko po. Tama lamang. Sino man po ang mananalo ho ngayon? I don't know what will happen, mga kababayan. At inaasahan ko lamang po sana na yung mga kababayan natin, tayo ho na mga mamamayan, nakakaintindi po ang mga dapat pong gawin natin. Yung paggawa ng tama, pagsaliksik po kung ano po yung totoo, and so on and so forth. At pagtaliba po sa karapat-dapat na gawain ng isang mabuting mamamayan. Sana ho, ito na po ang gagawin natin. Alam ko po, makikita ho natin yung tinatawag na light at the end of the tunnel. Makikita ho natin yan po, mga kababayan. Wag lamang po tayong panghihinaan po ng loob. We will see the light at the end of the tunnel if we do what is right, and should never be neutral between evil and good. Kailangan po nandiyan po tayo sa kabutihan, sa tama, sa totoo lamang. Okay? Approve it. Alright. Ay, nako, 20 minutes po. Makalipas ang alas 9 ng gabi. Nanonood na rin po si Ma'am Mercy. Ano kayang padadala ni Ma'am Mercy sa akin po sa Christmas? Ma'am Mercy, good evening. Good evening po, Kuya Ben and Madam Lynn. I'm late. Stay safe po. Kayo, God bless. Ayan. Si parang Ed Bausa is now watching. Ed, good evening. DM Go. Isa po itong pag-iinsulto sa mga bayani natin. Nasiraan na ang bait yung may plano niyang pagbabago. Bago ng print ng pera natin kung buhay lang yung mga bayani, binatukan niyang gumawa niyang
pagbabago ah, ng parents ng pera. Nagiging bobo na sila talaga. Good evening po, Sir Ben Paipon. I know, I agree with you, DM. I agree with you. Dapat hindi po pinaglalaroan ho itong mga may kaugnayan sa kasaysayan ng ating bansa. Mr. DM Go, wag sana paglalaro. Lalong-lalo yung pagpapalit ho sa mga bayani ho natin sa mga ito, napakahalaga ang pera ho, di ba? Ito ay talagang kinabubuhay po ng bayan ho, ng mga citizens. And because of that, yun yung kahalagan po ng pera. Dapat to, nandyan yung mga bayani ho natin. Pagkatapos papalitan mo lamang ng eagle, anong klase yan? And then after a while, papalitan mo ng mga peke ng mga bayani. Dahil you will come to realize na hindi pala eagle ang dapat ho dito sa pera. Mga tunay na bayani. Ayun, lilitaw na po yung mga peke na mga bayani. Because there is a revisionist people. There are revisionists here of our history. Mga kababayan. They're changing history lines. We have to be vigilant on this, mga kababayan. Meron pong mga revisionists dito po sa ating gobyerno sa ngayon. Gusto nila baguhin kasi ayaw nilang makita ho ng taong bayan na ang pinagmulan ng masama sa angkan ho nila. Ayun ako talaga. Alright? Ed Pausa. Nanonood na rin. Good evening po, Tata Ben. I'm late. Napapatawad naman kita, partner. Ricky Tisoy, COVID pare. Mercy Ong, Kuya Ben. Nabigay na po yung SAP. Wow, 16K. Pero kawawa po ang tao. Marami hinahanap na requirement. Hindi ba, ibigay na muna bago yung requirement. Di ba? Nakakuha na po ba sila ng kanilang SAP? Ma'am Mercy, kayo po, nakakuha na? Nakakuha na po kayo. Naku, mapapadala na rin po ako ng ni Ma'am Mercy, ano kayang pakiramdam po? Pagka napadala na ako ni Ma'am Mercy ng regalo nitong Pasko, Diyos ko po, hindi ko talaga alam ang magiging pakiramdam ko po dito. Ma'am Mercy, good evening po. May group ng Eagle sa Pinas, ganun ba? May grupo ba sila? Di okay lang, may grupo. Pero sapat po ba yun para palitan ninyo ang kahalagahan ng ating mga bayani? You should know your place. DM Go. Withdrawal yung dalawa kasi palulusutin talaga nila yan si BBM. Ganun Kasi planado na nila yan. Alam kasi nila na di talaga sila lulusot, kaya BBM Sara ang nasa plan B nila. At syempre, dapat lumusot yung sandali talaga lulusot kasi ang plan B. At syempre, dapat lumusot yung tagapagligtas niya. Oras na siya ay singilin na sa kanyang atraso sa mga naging biktima niya sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Ayan, yan na po ang sabi ni DM Go. So this is the plan B, the final plan for the protection of Mr. Duterte, BBM Sara. Totoo yan, binanatan ni Digong. Hindi naman binanatan talaga. What? Joke only? Ganun pala yun. Joke only? Yung nagko-cocaine si BBM? At weak leader si BBM? Ay, nako. Yan ang sinabi ng Pangulong Duterte. Hindi naman po ang sinabi po ng inyong Your Honor, please. Hindi naman po I never said anything like that. We just borrow what the President is telling the Filipino people.
na nagko-cocaine ito si BBM at he is a weak leader. Ano ang tingin ninyo kay BBM? Oh, kaya ba niyang ipagtanggol si Duterte kung sakasakali? Ah, is he like his father? Oh, sa talino? Hindi ko nga alam po kung graduate sa kolehiyo ito si BBM. Anybody who knows whether he is a graduate or not? Hindi po ba siya, wala naman pong diploma sa Oxford ito. Meron pa ba kayong alam na kanyang pinasukan bilang estudyante at nag-graduate of any course? Meron po ba kayong alam? Please let us know. In fairness naman po kay Mr. BBM. Okay? Jomay Maymar is watching. Good evening po, Sir Ben. I'm watching from Bulacan. Nanonood po si Jomay Maymar mula sa Bulacan. Hindi ko po makontak kanina yung partner ho natin dyan sa DNR. I'll try it again tomorrow. Okay? Mel Rodelio Militante is watching. Ricky Tisoy. Eve M. Ramos. Ayan, ito pa ang isa. Siguro, si Ma'am Eve Ramos, kung maisipan po niyang magpadala, siguro talagang mag-iiba po ang pakiramdam ko talaga. Ma'am Eve Ramos, good evening. Joey Ortiz, watching na po siya. Good evening, Your Honor, please. Magandang gabi, Joey. And more power to your program. Alam ko pong marami kang mga taga-subaybayan. Keep it up. I know, maraming nag-iisip na ngayon na pati kay Charlie Fry, maraming nag-iisip ngayon na siyempre, maala-ala kayo sa darating na Pasko. Okay? Mel Rodelio Militante, feliz e benedicido a miércoles por la noche, señor bien. Y hoy te ves muy guapo, avanzado, feliz Navidad. Galing naman itong kay paring Mel Rodelio Militante. Lilian Gabriel is watching. Junior Dal, magpagawa na lang siya ng tunnel si Digong dahil papalapit na ang ICC. Gayahin niya si Saddam Hussein. Hindi tunnel yun. Lungga ng daga. Ang pinagkunan kay Saddam Hussein. Junior Dal, hindi po si si Saddam Hussein ay nakuha po sa lungga ng mga daga. Hindi ko alam kung saan kukuhanin itong si Pangulong Digong. Kung sakasakaling hahanapin na siya ng ICC. I think there is a petition now na talagang ibalik na ho ang investigasyon ng ICC because I think there was a deference. Yung mukhang pinagpaliban ho nila ang pag-iimbestiga pa. I don't know why. Pero nag-aapila na ho yung mga petitioners dati to continue the investigation. At wag na po sanang lubayan. Yan po ang aabangan ho natin sa susunod na mga kabanata ng ating bansa. Okay? Magpagawa na lang siya ng tunnel. Junior Dal. Sabi po ni Junior Dal, graduate naman si BBM. Really? Ano ito? Graduate naman si BBM sa rehabilitation. Junior Dal, you're telling the truth, This is not fake, Graduate daw po si BBM sa rehabilitation. Anong klaseng rehabilitation ito kaya? DM Go, kayang-kaya utuin ni Digong si BBM dahil sa utang na loob sa mga Duterte. Good evening po uli, Sir Ben Paipon. Good evening po sa BSC.
Sa bagay ho, wala na po yung ama ni BBM. Yung ama naman talaga ang intelihente. Oh, talagang very sharp ang utak ho ni Mr. Ferdinand Edrelin Marcos. Wala pong kaparis ho ay yung utak ni Mr. Ferdinand ho, not even among his children. Wala hong nakapagbana ho yata sa kanya. Oh, kanya itong susunod po, BBM, if ever he wins the presidency, I do not know, paano niya irurule ang bansang Pilipinas? Meron po ba siyang kapasidad to govern a nation? As BBM, Bongbong Marcos po. Anong kakayahan ho niya, mga kababayan? Anong ipagmamalaki ho niya? Na siya po ay anak ng diktador na Mr. Marcos, but never, wala po sa kanyang kalingkingan ang kakayahan ho ng kanyang ama. Ano kayang klaseng governance ang makukuha natin dito kung sakasakali? No? Di po pa naman po check. At alam po ninyo, mga kababayan, I think the president is really pinag-aaralan ho ito. Maaasahan ba niya si BBM o hindi? Pareho itong meron pong both of them nag-iisip po ng power ho. Ng power. BBM, Digong will lose his power by 2022. That's a fact. But remember, merong pang Sara. Merong pong continuation kung sakasakali. BBM, sinong susunod? Huh? Ayun, dapat to magplano ho si BBM dito. Pero meron po ba siyang kakayanan to do this? Palagay ko ho, meron din po kasi napapalibutan po ito ng mga taong meron pong karanasan na hindi po kanais-nais. Kaya ito ang abatan ho ninyo, mga kababayan ko. Think of the people na nakapalibot po kay BBM. Tignan ho ninyo, mga kababayan. Gloria Macapagal Arroyo, Erap Estrada. Nandyan din ho sa kanila yung mga nasente. May mga plunder cases, graft and corruption cases. Oh my goodness, really talaga. Nakakatakot po ito. So sa tingin ko ho, mga kababayan, nabanggit ko kanina, any endorsement from the incumbent president is a kiss of death. It could be a kiss of death. Pero meron pa rin umaasa sa kanya. Well, let's give the benefit of the doubt to them. Hindi naman po natin sinasabi na tama. Ito palagay lamang po natin. Okay? Ngayon, kailangan mag-isip po tayo ng tama ho sa ngayon. Yung tama ho na gagawin po natin. Itong dalawang leaders po nito, BBM at saka si Duterte, both of them are nag-iisip po ng perpetual power. They have that in their veins, my friends. So, yung bang walang katapusan kapangyarihan, nasa ugat po nila, nasa dugo po nila, yung forever in power. And that is very dangerous po, mga kababayan. We should not allow them to do that to the Filipino people because we are not under a tyranny or dictatorship again. Huwag ho, mga kababayan. Nasa dugo nila yan Ingatan natin, mga kababayan, let us not give them, or let us not be neutral
against bad or evil. Ho? Yan po ang payo sa atin ni Archbishop Socrates Villegas ng Lingayen, Dagupan. Alright? Joselito Partosa. Oy, nabalik ko si Mr. Joselito Partosa watching from Ireland. Magandang hapon po, Mr. Partosa po. Good evening. Good evening po. Anong oras na po ba dyan? Sa Ireland. Melito Rodelio Militante. Basta't ako, ang masasabi ko lang, hindi ako boboto ng isang kandidatong tanga. Dahil kapag ibinoto ko siya, lalabas na mas tanga pa ako kaysa sa kanya. Okay. Ang problema nga kasi dito sa mga kumakandidato, wala po yata wala kayong mahalatang tanga sa kanila sapagkat ginagawa tayong tanga. Ibig sabihin, they feel that they are more intelligent than us. And that is the problem. Pagka tayo sumuko na sa kanila, daig ko tayo. Daig po tayo. Kanya, use your head wisely. Ha? Use your head wisely. Sabi nga ni DM Go, ayan, ito ha, wise yan noon pa, mula pa noong umpisa. Kaya nga, nabaliw na yan sila ng sidekick niya at ng mga alipores niya katulad ni Duque. Di papayag yan si Digong, magulangan, lalo na wise yan. Ayan, So, hindi pa po natin alam, mga kababayan, kung sino po. Maaring hindi po mag-i-endorso ito si Digong, openly, mga kababayan. Dahil alam niya. Wala nang maniniwala sa kanya. But he has to preserve his life po, mga kababayan. His future. Tandaan ninyo yan. The ICC is not yet over, Hindi pa po tapos ang ICC. At hindi po tapos ang mga kritiko ni Mr. Duterte. Yung mga naparusahan po niya, naagrabyado niya, habang siya po ay nanunungkulan, marami po siyang pinapapatay. Tandaan ninyo yan, mga kababayan. Marami po ang maghahabol sa kanya. He will need a protector. Kailangan po niya ang protector. Mga kababayan. Who among the candidates? Hindi naman po Presidente si Sara. It will take time. It will take 6 years before he can become the president. Unless may gagawin po si Digong, pagka nahalal na po si Bongbong. But if I were the president, kung talagang matalino ako, bakit ko hihintayin na maproklama pa ang presidente kung ang aking anak ang papalit naman sa kanya, kung siya po ay ma-disqualify. Pag-isipan nga po ninyo yan, mga kababayan ko. Bakit po paghihintayin pa ni Digong ang 6 na taon bago wala pang katiyakan yan, baka merong sumibol na isang magaling na leader after 6 years. Hindi na po si Sara yan. So why should the president wait for something to happen when he can do it already while he is still the president? Which means, pwede ho niyang sabihin sa Comelec, i-disqualify na niya yan si Bongbong. Pero wag ngayon. Wag ngayon. There will be a time before any proclamation. Nag-iisip po kayo. Before the proclamation, mangyayari po ang disqualification. And when the elected president who has not been proclaimed will be disqualified, natural ay hindi rin po pwede, Hindi po pwede kasi ang successor po dyan, the second best candidate
Hindi po yung Vice President-elect, mga kababayan, ang kapalit. Ay, mali pala talaga ito, no? Oo nga, no, ha? So, isip tayo. Ito, mga kami, pumapasok lamang po sa Kokote de Tata Ben Paipon. Inaaral lamang po natin ito. Live! Dito po sa Your Honor List. Ha? Live po tayo. Nag-iisip po tayo talaga. Pero ito, pinag-aaralan ko rin po kanina bago tayo mag-on-air. And there's so many options here. Okay? So, one option, sabi ho nila, pagka naproklama, kung may talagang strong compelling reason na ma-disqualify ang proclaimed president, pwede pa rin. The question is, if I am already proclaimed as president, I am now in power. Pero not until he assumes the presidency. That is when the term of the incumbent president expires. So from the proclamation to the expiration of term, merong pang pagitan no diyan, hindi pa siya ang magiging presidente. So pwede po siyang ma-disqualify. Di ba? So iproklama muna siya as president, and then i-disqualify po siya before he assumes the presidency. Aha! Yun pala yun. Yun na pala yun. DM ko. Pwede bang i-analyze ninyo yan? Charlie, pwede bang i-analyze ninyo yan? After the proclamation, merong pampagitan ho yan, di ba? Until June 30. Kasi June 30, dapat ho manumpa na ho yung bagong presidente. O habang hindi pa po nakapanumpa, hindi pa po siya ang power. Di ba? It is still the incumbent until June 30. So, may say ang ating Pangulong Duterte pa sa COMELEC. At ito marahil ay napag-aralan na po. When the proclaimed president already, ito, tama po ba ito? When the proclaimed president hindi pa nakapag-assume, pero proclaim na po ito. Proclaim na rin yung vice president. So wala na hong ibang mga successor po dyan. The elected vice presidents will take over if the president is disqualified. Proclaimed president is disqualified. Ano po ba talagang batas dito? Maybe let us be sure of this, no? Itignan natin nga pala bukas kung ano po ang talagang batas tungkol dito. Agka naproklama na po. At ito ang senaryo po. Na pagka naproklama na po ang presidente, okay? Yung nanalong presidente. Pagpalagay ho natin, BBM. Okay? He will not assume the presidency until he is sworn in as president. At tamang-tama din po yun, i-vacate na po ng incumbent president. So, magkakaroon po ng transition. Yan. Hindi pa po mangyayari yun, na-disqualify ho. Tanong, sino po ang mag-take over? Is it the second best candidate for president or the proclaimed vice president already? Ayan. Ano ba ang say ng COMELEC dito? Ano po ba talaga ang batas natin tungkol dito? Maybe baka may nanonood at nakikinig po sa atin ngayon na nakakaalam po sa batas tungkol dito sa succession. Pero wala pang succession ito eh. Kasi hindi pa naman po talagang officially nag-assume ng office of the presidency. He can only assume the office of the presidency despite his being proclaimed. Proclaimed na nga po, pero hindi pa siya makapag-assume. Kasi nandyan pa po yung incumbent president. Tama? Okay? So pag-aaralan pa ito, siguro, napag-aralan na ito, pero wala pa pong kasong ganito eh. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, there is no case of this kind
in the Philippines yet. Oh, iba naman po ang nangyari po sa Amerika. Hanggang ngayon ho, mga kababayan, ayaw bumitaw yung talong kandidato dati, si Mr. Trump po. Believe din po ako sa mga Amerikano. They are very tolerant ho dito sa mga ginagawang kalokohan po ni Mr. Trump. Pero alam po ninyo mga kababayan, the House of Representatives po ng United States of America ay talagang nag-iimbestiga na at kinokontempt nila yung mga dating mga high officials of the Trump administration din. Oo. Isa-isa na po silang talagang kinakasuhan po at ipakukulong. Kasi they are part of the lies na pinakakalat po ng Pangulong former President Mr. Trump. Ayaw niyang bumitaw the first of its kind naman po sa United States history. Ayan. Dito sa ating bansa, wala pa tayong ganyan. Wala po tayong nararanasan po na disqualified after being proclaimed. After being proclaimed, sino po ang mag-assume ng presidency? Is it the highest, second highest ranking candidate? Or both of them? Halimbawa, ito both of them have been proclaimed, mga kababayan, as the winner of the 2022 election, the president and the vice president. Na-disqualify po yung presidente after the disqualification o after the proclamation. Okay? Sino ang mag-assume ng presidency after the disqualification? Hindi pa po siya nakakapag-assume. Hindi pa siya sumusumpa bilang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sino ang susunod na magiging Pangulo? Is it the second ranking candidate? Yung second most number of votes garnered in the election? O yung kanyang vice president who has been proclaimed as vice president? Pero hindi pa rin po nakakapag-assume ng kanyang tungkulin bilang vice president. Medyo masalimuot din po ito. Talagang technicality ito mga kababayan. So pag-aaralan na natin pare-pareho dyan, I will also make a research on this para bukas po pag-usapan natin ng todo-todo po ito. Alright. Okay. DM ko, pwede po mag-resign si BBM sa midterm nila at take over the vice president. Laro nila yan. Paano lumusot? Alam po ninyo para sa akin DM, I don't think there is such thing as yung ginawa nila dito sa Kongreso. Naghati po ng term. Nakalaunan ayaw nang bumigaw si Mr. Cayetano. I think that will also happen kung si Bongbong may kinausap nila at papayag na bibitawan niya kanyang presidency at midterm. Ay nako, mga kababayan, napakahirap po yatang kasunduan po yan. I don't think that is going to happen. I don't think so. Presidente na yan eh. Wala na makakapagdikta sa kanya. Wala na their own people will be in the government already. Na in place na nila yan. And it will be very difficult indeed. Nagibain pa sila. Unlike in the Senate, meron pang mas makapangyarihan which is the president, no? Kaya nga bumigay si Cayetano kasi binasted na siya ni Pangulong Duterte. Wala nang magawa. Pero with BBM as the president, magbibitaw para kay Sara? No. I don't think so. I don't think so. But the better option here, my friends, mga kababayan ko, the better option here is that wag manalo. Di ba? Wag silang panalunin. Bakit po natin pagtatalunan rito? Dapat wag na siya manalo. Kasi puro gulo na ito. Hindi nga natin alam kung ano nang mangyayari talaga. Ang dami naman po magagaling at karapat-dapat na maging Pangulo at hindi po sinungaling at hindi po yung weak leader.
Talaga naman ho, mga kababayan. Hindi po tayo nagkukulang ng mga talaga good leaders. Unfortunately, hindi natin tinitignan. Kaya ho, sana po mga kababayan, tignan na po natin, no? Ang mga karapat-dapat na kandidato, lalong-lalo na po yung magiging presidente po ng ating bansang Pilipinas. Okay? Wag na yung wag na nating pag-aksayan pa ng panahon. Bongbong mananalo bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. O kaya nag-withdraw si Pangulong Duterte para i-disqualify. Wag na lang ho na yung iboto. Ano ba? That is the best option ho, mga kababayan. Wag nang iboto ang sinungaling. Di ba? Hindi nga natin alam kung nag-graduate po ito eh. Blet Balion is watching. Good evening. DM Go, ha? Good evening po uli. Sir Ben, alam po ninyo, marami pong contributions ito si Mr. DM Go. Thank you very much, ha? Talagang nakakakiliti ang mga ideas po ninyo, mga kapitbahay. Oh. Pero ang akin lamang ho dito, sana po, oh, yung mga kababayan nun natin, sana ho, sa kauna-unahang pagkakataon uli, maramdaman po sana ni Tata Bet na meron pa rin pong nagmamahal sa kanya itong darating na Pasko. Ano kaya? Sino kaya makakapagpadala ng regalo para kay Tata Bet itong darating na Pasko? Ha? Sana ho. Pwede na ho akong tumanggap na rin regalo. Ay, nako talaga naman. Siyam na minuto po bago magtapos ang ating programa. Dito po sa Your Honor Please final item na gusto ko pong pag-usapan nun natin. Itong budget po for 2022. Okay? Aprobado na po ito ng dalawang houses. Nag-bicam na po sila, bicameral conference. Bicameral conference na reconcile na nila ang anumang pagkakapareho. So, na-desisyonan na nila, ipadadala na nila sa Pangulong Duterte sa lalong madaling panahon. I don't know if it's going to be tomorrow, next day, whatever. No? But it will not take long. Papunta na po sa Pangulong Duterte and it will be up for the President to veto some parts of it, the whole of it, or whatever, or approve it in toto naman. Ayan. So, ang mahalaga po dito, pinahalagaan pa rin po ng bicameral conference, ang kahalagaan po ng edukasyon, number 1 pa rin po, ang budget po ng edukasyon, at siyempre po kalusugan. Dinagdagan din po ang budget ng Department of Labor, kasi nakita naman po nila ng Department of Labor ay talagang honest and sincere sa kanilang pagtulong sa ating mga manggagawa. And that is through the leadership of Labor Secretary Silvestre Bebot Bello. Hindi tumatakbo po ba si Secretary Bello for Senator? Mukhang hindi po niya itinuloy yan, no? Malalaman din natin yan bukas. No? Gusto ko sana ho noon, mga kababayan. I saw in Secretary Bello yung talagang yung profoundness, yung kanyang katalinuhan, yung kanyang kaisipan para sa mga manggagawa. Nandyan po eh. Likas sa kanya. And it would be a help if we have him as a member of the Senate. Pero hindi po yata siya nagpatuloy Kanya hindi ko alam kung ikakampanya mo natin ito o hindi Pero ang alam ko si Ma'am Leni Robredo talaga. Ang most competent sa mga kumakandidato ngayon. Wag po sana nating bibigyan ng masamang impresyon naman kung ang ating isa sa mga kandidato natin, si Yorme, nanunuyo kay Pangulong Duterte. Pero marami kasi ang nagsasabi na bakit mo susuyuin yung kalaban mo? Pero
politics is addition. Sabi nga ho nila, politics is addition. Eh, wala na pong masama kung yung kalaban mo iboboto ho sa iyo. Ang problema nga lamang ho, what effect will this take on the people who love you already? And who hate yung nililigawan mo ngayon? Magkakaroon po ng, conflict. Magkakaroon po ng conflict. And I hope that Yorme, si Mayor Isko Moreno will handle this properly. And I know he's mature enough, he's intelligent enough to know the difference between yung mga supporters mo and would-be supporters who are coming from the other side. Magkakaroon po ng conflict yan, at maaring makakasama din po in the long run. Okay? Ayan. Ano ba ito? Pwede pong mag-resign si BBM sa midterm nila at take over si Vice President. Hindi. I don't think this will happen, Mr. DM Go. But let us see. Titignan ho natin, Titignan ho natin kung ano ang talagang mangyayari ho dito. After election, sabi ni Mel, before and after ng panunumpa, wala na pong disqualification tatabin. Oh, really? Are you sure? Dahil sa simula pa lang, pinayagan na siyang komandidato. Ang disqualification dapat before election at di after election. Ayan. That's another issue here, mga kababayan. Meron pa bang disqualification after proclamation? Who knows? Magandang issue po ito, mga kababayan. Magandang issue yan. Mercy Ong, Kuya, di ako kasali sa SAP. Di ba ibinigay ng barangay po sa... di binigay ng barangay sa akin. Bakit? Hindi po kayo kasali ba? Wala akong regalo kung ganun. Ay, nako talaga naman. Okay. No problem, No problem, Ma'am Mercy. Joke lang po sa akin, Okay. But, nalulungkot ako kung hindi ko kayo kasali. Bakit hindi ko kayo kasali? Anong sabi ng barangay? Hindi ba talaga kayo kwalipikado for the SAP? Let me know, balitaan ninyo ako. Nathan Angelo Andaya, Jello, kumusta ka na? Good night po sa inyo. Ayun, matutulog na po yung aking apo. Good night, Jel. Matulog kang mabuti. Aral mabuti bukas. Magpapakabait lagi. Magpapakabait. At sumunod sa mga magulang mo. Okay? Love them as much as possible. At si Lola. Okay? Good evening. Good night, Jello. Mel, Rodelio Militante, Ben Pipon here, saying, talaga ito si Melo. Mamaya na nga yan. I-translate po yung ating extra spiel. Mamaya, babasahin natin yan, Mel. Mercy Ong. Good night po, Kuya Ben and Madam Lynn. Ingat po kayo palagi. 4 po ako, Kuya. Si Mr. Mel, mapera yan. Nga po si Mel talaga kayang-kaya na magpasaya sa Pasko. Maganda lamang ko natin, Ma'am Mercy, Okay. Lolo Ben, sabi ni Jello, nakakainis po yung mga ibang tao na ayaw kay Lenny. Alam ko ninyo, ang nagte-text ko dito, mga kabayan, is only 11 years old. Apo ni Lolo Ben, Nakakainis po yung mga ibang tao na ayaw kay Lenny. Tinatawag pang Lenny Lugaw. Masama po yun. Nakakainis po talaga. Mali po yun. Ayun. 11 years old po ang nagsasabi niyan, and he is not even dictated by his parents. Sariling kuro-kuro po yan ng isang 11 years old. Jel, huwag kang magagalit po sa mga nagsasabi ng ganyan. Ipagdasal mo na lamang sila.
hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Help them understand the real situation by praying for them. Ipagdasal mo sila para maintindihan po nila ang kalagayan ng bansa ho natin. With the Lenny presidency, kung siya po ang mananalo, ano ang magiging itsura ng ating bansa? Ano ang magiging kapakanan ng ating mga maralita, yung mga nasa laylayan? Ito yung mga primary concern ni Madam Lenny po. Pati ho yung forma ng ating gobyerno ho, mga kababayan. Talagang aasikasuhin po. At yung corruption, hindi po matatanggalan ni Madam Lenny po ang corruption. Kanya meron po talagang malalaking pagbabago kung sakasakali ho. Ito si Ma'am Lenny ang magiging Pangulo po ng ating bansang Pilipinas. So, okay. Bababasa ko pa naman. Alright, okay. Naubusan po kasi ng baterya yung aking iPad ho. Hindi ko natuloy mabasa yung mga messages ho ng ating mga kabayan ho. Lalong-lalo na ho ngayon, magtatapos na po ang ating ayan, ang programa. Ben Pipon here, sabi ni Mel, saying, muchas gracias por permitimos entrar a sus hogares y por damos el privilegio de estar a su servicio. Good night, everybody. Okay ka dyan, Mel, ha? Junior Dal, takot silang makapwesto si VP Lenny dahil alam nila na ang batas ay batas talaga. Madami silang magkita-kita sa kulungan. Pagka nagkataon, doon sila mag-TikTok. Sabi ni Junior Dal, magandang panoorin ho yan. Jello, ha? TikTok po yung mga loko-loko. Pagka nanalo si Ma'am Lenny, yun ang ipagdasal mo na manalo talaga si Ma'am Lenny. Ha? Mel Rodelio Militante, may pang-date ka na, ma'am. Mercy. Okay? Alright. DM Go, wala na silang masabi kay Lenny kasi puro bullying. Alam kasi nila kung sino sila sa mga corrupt. Ayun, tama po ito ho. After 6 years, magkakaroon na po kayo ng isang matinong presidente. Kakandidato na po ako. Kaya sa ngayon pa lang, maghahanap na ako ng First Lady. Ayan ho, si Parimel Rodelio Militante. Pero after 6 years, kasi this year, 2022, nakalaan po yan kay Ma'am Lenny Robredo. Okay? Areglado ho, mga kabayan, mga kaibigan, wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Your Honor, please. Maraming salamat po sa mga nakisalo at nakiparticipate dito po sa ating programa at yung mga nag-iisip ng magpadala na po, tumatanggap po si Tata. Huwag ninyong sasabihin na kami ay tumatawa hindi po seryoso. Seryoso na ako. Ben Pipon here said thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.